Isang magandang araw mga boss na welcome back sa ating channel. At mga boss, sa pag-uusapan natin ngayon na itong interview ni dating congressman na Mike Defensor. At ito ay sinasabi na mafia ng gobyerno. Ayan mga boss, bagong lahat, please like, share, and subscribe sa ating channel mga boss. At panoorin natin mga boss itong napakalagang issue sa ating bayan. Isa doon sa mga pangalan doon sa 5 na sinasabi ng ICI ay tinumbok sa mga testimonya ni Gutesa. Meron ka ba bang hinihintay na iba na pangalan na sana ay kasama doon? Johnny, sorry kasi nagsasabayatan meron kayong Oo nga mukhang sa akin yun Correct. Ayusin natin yung audio. Nasasapawan yung audio ni Congressman Mike. Yes. Baka meron tayong nakaabang for report tapos naka-on yung audio niya. Sumasapaw. Si Dale yan Okay. Mike, malinaw na. Yes. Okay. Hindi, yun lang. Ang tanong ko, alam ko marami pa kami follow-up question doon sa mga tanong ng mga bossing namin kanina sa StoryCon. Pero unahin ko na yun, may 5 pangalan na gustong isumite ng ICI sa Office of the Ombudsman para masimulan na yung kanilang investigasyon. Okay ay makasuhan na sila. Alam ko na alam mo na kung ano yung mga pangalan na doon. Kasama na doon si dating Congressman Saldico. Meron ka pa bang mga hinihintay na pangalan based doon sa mga naging testimonya ni Gutesa? Meron pa bang kulang for you na dapat talaga bigyan ng pansin? Actually, Jovi, una sa lahat, syempre, ayoko naman pangunahan yung ICI at yung ginagawang investigasyon ng Blue Ribbon Committee kung ano yung nakikita nila mga dapat na imbestigan. Pero siguro dapat, kasi naguguluhan din ng taong bayan dahil hindi nga transparent yung naging investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, kaya hindi rin maintindihan kung bakit ito lang yung mga pangalan, bakit kulang. Pagdating naman sa Blue Ribbon Committee, dahil matagal din nga huminto, nagkaroon ng kaguluhan, para bang putol hindi na alam yung dugtong doon sa mga nangyayari. Kaya nga noon pa man, sinasabi na sana transparent yung naging proseso ng Independent Commission on Infrastructure at magtuloy-tuloy yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee para makita talaga ng taong bayan kung ano tong mga issue, ano yung mga pruweba, ano yung mga nakikita. Kasi syempre, ako naman, in fairness to doon sa mga pangalang binanggit ni Sergeant Gutesa, nandyan si Eric Yap, nandyan si Saldico, nandyan si Speaker Martin Romualdez. May panahon din talaga na tingnan natin, ano ba talaga yung mga kaso laban sa kanila at totoo ba itong mga binabanggit? And tingin ko, naputol doon yung pagdudugtong-dugtong kung ano talaga yung legal na kaso na dapat ipataw sa kanila, sino ba ang mastermind, ano ba talaga to, totoo ba talaga to? Pangalawa, ang isang indikasyon sa akin kasi na napakalinaw, Jovi, yung naalala niyo yung sinabi ni Alcantara, binanggit din ata to ni Bernardo, parating lumalabas ang pangalan ni Mark Teksay at ni Paul Estrada. Ito yung sinasabing kanang kamay o mga aide ni Saldico na hindi lang nagbibigay ng pera pero tumatanggap ng pera. Ang linaw kasi noon, makikita natin kanino nang galing yung mga pera tinatanggap nila at para sa ang proyekto. Pagdating naman sa paglilikom ng pera, kanino na dinadala yung pondong ito. So ito yung mga bagay na, yun ang akin nakikitang kulang. Dapat talaga makita talaga yung dalawang yun dahil iyan ang nakikita kong susi doon sa kabuuang problema natin. Ito, Jovi, hindi lang problema ng flood control. Ang nakikita ko rito, mafia na to ng gobyerno. Yung bang isang buong sindikato na inaayos nila yung pondo ng kabuuang gobyerno at talagang nagkakaroon ng nakawan. So maaaring makita natin yan sa Department of Health, makita natin yan sa TESDA. Importante itong dalawang taong to na malaman natin kung ano ang pera na kinukuha nila at saan nila dinadala. Okay, linawin ko lang, Mike. So yung dalawang sinasabi mong importante na dapat mag-zero in ang ICI at yung iba pang mga investigative bodies natin. Yung ibang sinabi mga names na nasa testimonya ni Gutesa, ina-expect mo rin ba sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Sila na sooner or later ay makakasama sa mga pwedeng pakasuhan? Ang importante kasi para sa akin kung meron ako kunyari gagawa ng investigasyon or kasama ako sa gumagawa ng investigasyon, let's say sa Kongreso or sa Senado, na maitukoy talaga yung at masundan yung mga binanggit nilang statements. Diba? For example, nauna si Bryce, nauna si Diskaya,
No, sinabi niya mga congressmen, ang dami ng mga pangalan na yon. Paano niya binibigay ang pera sa kanila, nagkakaroon sila ng hatian doon sa pondo ng kanilang mga proyekto, ano-anong proyekto yun, saan nila dinala, at sino yung kausap nila ng mga opisyal ng Department of Public Works. Pagkatapos nagsalita naman si Bryce Hernandez, sila Alcantara, isang grupo rin yan, may mga binanggit silang pangalan. Ang maganda dyan, yung kay Yusek Bernardo rin, kasi kabuuan nasa taas na siya Undersecretary. At syempre, katulad ng binanggit ko, yung perang binabanggit doon sa paggalaw nila Saldico. Kasi sila Saldico hindi lang involved doon sa mismong proyekto. Doon pa lang sa pagpupunto ng proyekto, kasama na sila. So, ito sa akin, Joby, ang mga critical na bagay na kailangan maiayos. Sana nga, kahit na wala pang kaswan, magkaroon ka talaga ng order kagad, ma-hold kung ano mang pera meron sila. Ma-hold ang kanilang pagbiyahe sa labas. Dahil nga ngayon, pinag-uusapan na, si Saldico na-filean nga, pero yung air assets nakawala na. So, ito yung mga sana hakbangin na maisagawa kaagad ng ating gobyerno. Kabuuan na, maging ICI, maging sa Senado, DOJ, at ICI, NBI, ibuo na nila talaga para pati AMLA maisagawa yung karampatang aksyon para itong punto na pera ng tao, buwis na binayaran ng taong bayan, maprotektahan naman. Last naman siya, isa lang. Pero dahil nga alam natin na may mga question pa tungkol sa testimonya ni Gutesa, Mike. Pero tingin mo ba hindi pwedeng mahabol yung mga gusto nating habulin kahit wala yung testimonya ni Gutesa? Wala bang pwedeng ibang mga tao na pwedeng tanungin dyan? Actually, Joey, napakaganda ng binanggit mo dahil kanina lamang nakita ko na yung statement ni Prosecutor Padulyon at ng Department of Justice kay Attorney Martinez na ang sinasabi nila, walang issue yung notaryo doon kay Gutesa because ang importante, hindi ibig sabihin na may mali sa notaryo, hindi totoo yung kanyang sinasabi. So, maganda yun na indikasyon mula sa gobyerno from the Prosecutor General kay Padulyon at kay Attorney Martinez. Kaya kung masusundan ka agad yun, napakaganda yan. Kaya yung binabanggit mo, dapat, di ba, ma-corroborate pa talaga. Imbestigahan pa nila at palalimin ang investigasyon na ginagawa. Makuha lang nila yung dalawang taong yun. Kasi ang worry ko, Joby, baka mapatay itong dalawang taong to. Si Paul Estrada at saka yung si Mark Texay, sila ang may alam na buong sindikato, yung modus operandi ng mafia dyan sa ginagawa sa gobyerno. Pagka itong dalawang to napatay, baka matahimik na kung hindi si Saldico ang nakakalam, itong dalawang tao lamang. Okay. Sir Mike, si Maricel ito, mag-follow up lang ako dun sa naging panayam po ninyo kanina sa Storycon dahil doon nabanggit ninyo na ngayon nasa private practice na kayo, baka nilapitan kayo ni Gutesa para mailapit ninyo kay Senator Marcoleta dahil kakilala ninyo na dating chair ng Senate Blue Ribbon Committee. But I wonder, what made you decide or ano yung nakapagpakumbinsi sa inyo na bagamat nasa private sector na kayo, tutulungan nyo si Gutesa para mailapit sa kena Senator Marcoleta? Totoo yan, Maricel. Matagal din ako nag-isip, no? And kinausap ko rin yung asawa ko. Kasi nga, siyempre, pag na-involve ka sa politika, may mga negosyo ka, alam mo, ang daming implikasyon Ang daming pwedeng repercussions to yourself, to your business. Pero naisip ko naman, kami ni Joby, yung binanggit niya, no? Ang tagal na namin nagkasama. Noon pa, 30 years ago na, Joby, no? Grabe naman. Oh. Ngayon ko na Actually, Mga bata pa tayo noon sa Congress. Bata pa tayo noon. Kaka-graduate lang natin. Yes, yes. Actually, ngayon ko lang nakita, Maricel, and I think Joby can confirm this, yung ganitong malawakang korupsyon. First time in the history of the Philippines na ang sindikato, hindi yung sindikatong may grupo o sindikatong dito o nandyan sa sindikato ng DOA, sindikato ng ito sindikato, gobyerno involved sa lahat ng kawatan, involved sa lahat ng nakawan. Hindi sekreto, ang katotohanan niya, Maricel, may usapan kami sa bangko. Siyempre, sa bangko naman, may kausap ka, sabi ng bangko, nung tapos na kami, nag-usap kami on a certain project. Sabi nung bangko, at mataas yung kanyang posisyon, ayoko na sabihin pangalan, sabi niya, alam mo, sabi niya ngayon, wala nang gustong gumawa ng project ng gobyerno. Sabi ko, bakit sir? Sabi niya, laki ng hingian 25-30%. And I was very surprised. Coming from a very private institution, a very conservative institution, alam niya yung ganun. So ako naman sabi ko,
At talaga sir, sabi ko, oo, sabi niya. Sabi ko, o nga sir sabi niya, wala nang matinong contractor ang gagawa. Sabi ko, alam mo sir, kahit siguro hindi matino, baka ayaw na rin dahil ayaw nila magaya kay Janet Napoles. Tapos naglalakad kami, sabi ko, sir, matanong ko, bakit alam ninyo itong mga bagay na to? Sabi niya, alam mo Mike, ang mga contractors, umuutang sa amin. So sinasabi nila, magkano hiningin lagayan? Because they have to be honest with us, kailan ang singilan, kailan magyay. So, these things are open. Kwentuhan na ito ng lahat. Alam ng governors, alam ng mayors, alam na lahat ng congressman. For the first time, I think, yung malawakang nakawan, dito ko lang nakikita. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na si Gutesa ay hawak ngayon o nasa pangangalaga ng Marines, paano po nakarating sa inyo yung impormasyon na yon? Kasi nung after the hearing, nagulat kasi ako na hindi siya, di ba dapat doon sa statement niya, sabi niya, humingi siya ng protection, ng custody for a witness protection program. So in fairness to Secretary Boying, sinabi ni Senator kinuwento ni Senator Marcoleta sa akin to sabi daw Secretary Boying, pumunta ka bukas sa DOJ. So, kaya ko nalaman yun dahil may report the next day, sabi ko si Gutesa hindi pumunta sa DOJ. Kaya tinabagan ko Senator Marcoleta at doon niya pinaliwanag sa akin yung nangyari. So, nung chinek ko, nasa na si Sergeant Gutesa, ang sabi sa akin, right after the hearing, pumunta na ng Marine Compound. Hindi ko siya kausap direkta. May linya lang kami, nagbibigay siya ng message, nagpaparating ako ng message, at doon ko nalaman yun sa Marine Compound. Tapos kanina nga doon sa interview na banggit ko, na doon sa StoryCon, na several days ago, may umaaligid sa kanya, ang kwentong una sa akin, ang tawag na assassinate. Then I found out, umaaligid pala, at yung mga Marines mismo ang nakahuli. So I guess, nasa record nila yan, and that only validates na talagang kailangan niya ang Marines to protect himself. Mabilis na lang po, Kong, no? Si Chicky Verhel po ito. Kanina po ulit-ulit niyo pong sinabi, mafia ng gobyerno, sindikato, alam ng lahat. Parang open secret, kumbaga. So, ibig sabihin po, it's not just the lawmakers, no? Hindi lang sa legislative, pero sa tingin niyo ay hindi imposible na alam din ng ehekutibo o executive department. Yes, I would think so. As to kung sinong departments ang may alam, I would think alam ng DPWH yun, alam ng DBM ang nangyari. I'm not saying they're involved, of course, DPWH, talagang kailangan ng mga kawani doon. Pero sa release ng pondo sa DBM, natanong naman yan sa kanila. So, ano to napapag-usapan, and especially so sa ating mga kasama sa media, marami kayong nakakausap, marami kayong sources, marami nagkikwento sa inyo. I would think na lumalabas na itong mga ganitong kwentuhan. And this did not just happen last year. Nung una pa lang, kasi nga, si Saldico became chairman of operations on the first year ni Speaker Martin Romualdez. So, alam to ng mga pangulo din po. Well, nung SONA niya, sinabi na niya, di ba? Na may mga ganitong flood control projects. Previous to that, hindi ko alam. Pero I would think na dahil na nagpapa-imbestiga siya, sinabi niya, ayusin natin to, itigil nyo, mga walang maya naman kayo. Siguro naman, panahon na talagang linisin ng gobyerno. At kailangan talaga ng Pangulo na siya magdirektiba dito na makasuhan ang dapat makasuhan. At wag niyang, hindi pwedeng itago dahil alam ng lahat ng tao ang nangyayari. At kahit papano nasusubaybayan nila through you, through the media, social media, mga kausapan ng mga tao, kung ano talaga nangyaring nakawan sa ating gobyerno sa ngayon. Okay, OT na, pero kailangan ko isingit ito before tayo magpaalam kay Mike Defensor. Ayan mga boss, so sa tingin nyo mga boss, so anong opinion nyo dito mga boss sa issue na to? Talagang napakasaklap na nangyari. So yung mga may comment dyan, ayan, please comment down below, and maraming salamat sa panonood sa ating video, at please like, share, and subscribe na rin sa ating channel. Hanggang sa muli mga boss, maraming salamat.